honestly, it's what my coach told me. I'd love 30, 5'4". He said, she's not gonna go down easy, as you can see. So she's gonna fight. You're gonna have to take the match. So I was glad that I trusted him and I just trusted the training that we've done. So happy to. Kagulat World. May isang linya matapos ang laban na agad nagpaingay sa tennis world. Hindi ito tungkol sa score. Hindi rin ito tungkol sa panalo o talo. Ito ay isang simpleng obserbasyon mula sa isang Grand Slam finalist, pero sapat para gulatin ang maraming fans. You are a lefty, she's a lefty, you were playing in blue, she was playing in blue. You like to play fast, she likes to play fast. Was it almost like playing a mirror image of yourself? Oh man, 100%. I mean, I remember watching her play a couple years back at the Rafa Nadal Academy, and she was playing super fast. And I remember telling my coach at the time, saying like, "Wow, she plays quick." Yeah. So. Habang pinag-uusapan ang laban nila sa Stuttgart, sinabi ni Leylah Fernandez na may nakita siyang pamilyar sa laro ng Pinay star. Ayon sa kanya, habang pinapanood niya ang galaw ng batang Filipina sa court, parang tumitingin daw siya sa sarili niya sa salamin. At ang tinutukoy niya ay si Alexandra Ayala. April 2026, na magharap ang dalawang rising stars sa Porsche Tennis Grand Prix sa Stuttgart, Germany. Sa papel, si Fernandez ang mas mataas ang ranking at mas may karanasan sa malalaking laban. Siya ay dating finalist ng US Open at isa sa mga kilalang aggressive baseliners sa WTA Tour. Sa kabilang side naman ng net ay ang 20 anyos na Filipina na patuloy na umaangat sa world rankings at isa sa pinakamalalaking pangalan ng Southeast Asian tennis ngayon. Sa bawat rally, sa bawat sprint papunta sa bola, at sa bawat fearless shot selection ng Pinay star, nakikita niya ang sarili niyang style ng paglalaro. Pareho silang left-handed players, pareho silang umaasa sa bilis ng galaw sa baseline, at pareho silang hindi natatakot magpalitan ng mahahabang rallies kahit laban sa mas experienced na kalaban. Sa modern tennis, ang ganitong playing style ay napakahalaga. Ang mga players na may mataas na rally tolerance, mabilis na footwork at agresibong baseline game ay kadalasang nagiging matagumpay sa mga malalaking torneo. Ito ang klase ng laro na kayang mag-pressure sa kalaban sa bawat rally at magbukas ng oportunidad para kontrolin ang tempo ng laban. Para kay Fernandez, malinaw na nakita niya ang potensyal na yon kay Alex. Kahit siya ang nanalo sa laban, inamin niyang hindi madaling kalaban ang Filipina. Habang tumatagal ang rallies sa second set, mas nararamdaman niya ang pressure mula sa mabilis na court coverage at matapang na shot selection ng Pinay star. Para sa maraming tennis observers, mahalagang signal ito sa trajectory ng career ni Alex. Kapag ang isang established player sa WTA Tour ay nagbibigay ng ganitong klaseng respeto sa isang batang atleta, kadalasan ay dahil nakita nila ang potensyal ng isang future contender. Sa edad na 20, nasa maagang yugto pa lamang ng kanyang professional journey si Alex. Gayunpaman, marami na siyang naabot na milestone sa kanyang career. Naranasan na niyang makapasok sa top 30 ng world rankings at patuloy siyang nagiging inspirasyon sa mga kabataang Pilipino na nangangarap maging world-class athletes. Ang pagkakaroon ng ganitong klaseng recognition mula sa isang player tulad ni Leylah Fernandez ay isang mahalagang hakbang sa kanyang pag-angat. Hindi pa ito trophy, hindi pa ito championship. Ngunit sa mundo ng professional sports, ang respeto mula sa kapwa elite competitors ay isa sa mga unang senyales na ang isang atleta ay papalapit na sa pinakamataas na antas ng kompetisyon. Para sa maraming fans, ang laban sa Stuttgart ay maaring maalala bilang isa sa mga unang kabanata ng isang potensyal na rivalry sa WTA Tour. Dalawang batang players na may parehong aggressive playing style, parehong may dugong Pilipino, at parehong may kakayahang gumawa ng ingay sa mga susunod na taon ng tennis. Habang nagpapatuloy ang clay season sa Europa at papasok ang mas malalaking torneo sa calendar, patuloy na tututok ang mga fans sa bawat laban ni Alex. Hindi lamang dahil sa kanyang talento, kundi dahil sa posibilidad na ang mga ganitong laban ang maghuhubog sa kanya bilang isa sa mga susunod na malaking pangalan sa world tennis. At kung tama ang obserbasyon ni Leylah Fernandez na parang nakikita niya ang sarili niya sa laro ni Alex, maaring ang laban na ito ay hindi lamang isang ordinaryong match sa Stuttgart. Maaring ito ay isang preview ng hinaharap, isang panahon kung saan ang pangalan ni Alex ay mas madalas na maririnig sa pinakamalaking stage ng tennis world.
Kung susuriin ng mas malalim ang laban sa pagitan nina Alex at Leylah Fernandez sa Porsche Tennis Grand Prix, makikita na higit pa ito sa simpleng resulta ng scoreboard. Ang laban ay nagsilbing malinaw na indikasyon kung nasaan na ang antas ng laro ni Alex sa kasalukuyang landscape ng WTA Tour. Kahit natalo siya sa straight sets, ang dynamics ng match ay nagpakita na kaya na niyang makipagsabayan sa mga established players na may karanasan na sa malalaking torneo. Isa sa pinakamahalagang observation mula sa laban ay ang similarity ng playing style ng dalawang atleta. Parehong left-handed, parehong umaasa sa mabilis na baseline exchanges, at parehong gumagamit ng aggressive court positioning upang kontrolin ang rally tempo. Sa modern tennis, ang ganitong style ay nagiging napaka-epektibo, lalo na laban sa mga players na mas komportable sa shorter points. Ang kakayahan ni Alex na pahabay ng rallies at pilitin ang kalaban na mag-adjust ay isa sa mga dahilan kung bakit napansin mismo ni Fernandez ang kanyang laro. Sa tactical standpoint, ang unang set ay malinaw na napunta kay Fernandez dahil sa kanyang mas maagang adjustment sa indoor clay conditions ng Stuttgart. Ang kanyang flatter ground strokes ay mas mabilis umabot sa baseline na nagbigay sa kanya ng control sa early exchanges. Ngunit pagdating ng second set, nagkaroon ng malinaw na pagbabago sa ritmo ng laban. Mas naging patient si Alex sa rally construction at mas naging selective sa kanyang shot choices. Ito ang dahilan kung bakit naging mas dikit ang score sa huling bahagi ng laban. Isa pang mahalagang factor ay ang physical movement ni Alex sa court. Kilala si Fernandez bilang isa sa pinakamabilis na movers sa WTA Tour. Ngunit sa laban na ito ay nakita ng maraming analysts na kayang sabayan ng Filipina ang bilis at coverage ng Canadian star. Ang ganitong level ng athleticism ay mahalaga sa clay courts kung saan mas mahaba ang rallies at mas maraming directional changes ang nangyayari sa bawat punto. Sa mas malaking perspektibo, ang laban na ito ay mahalaga para sa long-term development ni Alex. Ang exposure ng mga players na may Grand Slam experience ay nagbibigay sa kanya ng mahalagang insight kung paano gumagana ang elite-level competition. Sa bawat ganitong laban, mas lumalalim ang kanyang tactical awareness at match maturity. Kung magpapatuloy ang trajectory ng kanyang development, lalo na kung ma-improve pa niya ang consistency ng serve at ang finishing power sa baseline. Malaki ang posibilidad na maging mas regular ang kanyang presensya sa latter rounds ng malalaking WTA tournaments. Sa madaling salita, ang laban na ito ay maaring isa lamang maliit na kabanata sa mas malaking kuwento ng pag-angat ni Alex sa world tennis stage.